Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito, ang enerhiya ng kalikasan ay tila kumakaway sa iyo na pansamantalang huminto at damhin ang katahimikan ng paligid. Bagamat likas sa iyo bilang isang Aries ang pagiging leader, palaban, at mabilis sa pagkilos, ngayon ay isang banayad na paalala na sa gitna ng katahimikan ay naroroon ang malalim na liwanag ng pagkaunawa at kapayapaan. Ang araw na ito ay parang isang paanyaya mula sa sansinukob na ibaba mo muna ang sandata ng pagiging masigasig at hayaan mong ang kalikasan ang magpaalala sa iyo ng halaga ng paghinga, pakikinig, at pagiging narito lamang sa kasalukuyan. Sa mga oras na tila walang nangyayari, doon nagkakaroon ng puwang ang kalinawan. Minsan, ang pinakaimportanteng hakbang ay hindi ang mabilis na galaw, kundi ang tahimik na pag-upo kasama ang sarili. Ang iyong likas na pagkahilig sa pagpaplano at pagiging bukod-tangi sa pag-organisa ng mga ideya ay nagbibigay sa iyo ng lakas na patuloy na sumusulong. Ngunit sa araw na ito, mainam na ipaubaya mo muna sa katahimikan ang iyong isipan. Sa bawat paghinga, may kapangyarihang maibalik ang focus. Sa bawat sandaling ikaw ay lumilingon sa paligid at tinitingnan ang kagandahan ng mga simpleng bagay, ang banayad na dampi ng hangin sa balat, ang liwanag ng araw na sumisilip sa mga dahon, o ang mga ulap na marahang gumuguhit sa kalangitan, ikaw ay inaanyayahang manumbalik sa iyong tunay na sarili. Sa katahimikan na ito, mahahanap mo ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Hindi kailangang laging may resulta. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkilala sa sarili, at ang pagtanggap sa kung sino ka ng buong buo. Habang lumilipas ang mga oras ng araw, baka mapansin mong may bumabalot na damdaming hindi kaaya-aya, marahil ay pagkapahiya, kaba, o pag-aalinlangan. Minsan, ang mga alaala ng mga sitwasyong hindi natin ikinatuwa ay bumabalik sa isipan at nagiging batayan ng ating kasalukuyang mga desisyon. Subalit sa araw na ito, imbes na hayaang diktahan ka ng mga emosyong ito, subukang kilalanin ang mga ito bilang bahagi lamang ng iyong karanasan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa kapayapaan. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagiging matapang sa labas, kundi sa pagiging tapat sa sarili sa loob. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang pagkakataon para pagnilayan kung paanong ang pagkapahiya ay hindi kailangang maging hadlang sa iyong pag-unlad, bagkus, maaari itong maging paalala ng iyong pagiging totoo, iyong pagiging tao, at iyong kakayahang lumago. Sa katahimikan ng araw na ito, lalo na habang ikaw ay nakikiayon sa mga mas banayad na enerhiya, mapapansin mo na tila mas pinong ang iyong pandama. Ang mga bagay na dati mong hindi napapansin, ang amoy ng sariwang damo, ang tunog ng hangin, ang lambot ng liwanag, ay biglang nagiging makabuluhan. Sa ganitong estado ng heightened awareness, nahuhuli mo ang mga munting kaligayahan na karaniwan mong nalalampasan dahil sa dami ng iyong inaasikaso. Ang simpleng pagtimpla ng kape, ang ngiti ng isang estranghero, o ang paglipad ng isang ibon ay tila may mensaheng gustong iparating na ang buhay, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay isang biyayang dapat pagtuunan ng pansin. Ang ganitong uri ng kabatiran ay hindi lamang nagpapasaya, kundi nagpapalalim ng iyong pag-unawa sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Sa araw na ito, gamitin mo ang katahimikan at kapayapaang dala ng paligid upang muling ikonekta ang sarili sa iyong puso. Minsan, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang muling pagtanggap sa sarili. Hayaan mong ang kagandahan ng kalikasan, ang mga kulay ng langit, ang himig ng hangin, ang damhin ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ay magsilbing paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Sa pamamagitan ng tahimik na pagmumuni-muni, maaari mong maramdaman muli ang iyong layunin, ang init ng iyong damdamin, at ang sigla ng iyong pangarap. Ang lider sa loob mo ay hindi kailangang laging tumakbo. Minsan, kailangan niyang huminto, lumingon, at muling makinig sa tinig ng kanyang kaluluwa. Ngayon, pagtuunan mo rin ng pansin ang mga aspeto ng buhay na kadalasang naisasantabi, ang iyong emosyonal na kalusugan, ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay, at ang iyong panloob na katahimikan.
Sa kabila ng mga tagumpay o tunggalian ng mga nakaraang araw, ngayon ay ang pagkakataong tumigil at muling alamin kung ano ang nagpapasaya sa iyo, hindi bilang tagumpay sa paningin ng iba, kundi bilang kasiyahan sa puso mo mismo. Ang araw na ito ay maaaring maging isang pag-reboot ng iyong enerhiya. Gamitin mo ito upang muling pagnilayan ang iyong mga layunin at kung paano mo nais umusad ng may kahinahunan, kababaang loob at kabuang pananaw. Maswerte kang kulay ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, malalim na kaisipan, at panloob na kaliwanagan. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 3, 7, at 11. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang paglalakad sa likas na paligid, kahit sandali lang sa isang parke, hardin, o kahit sa harap ng bahay habang nilalasap ang hangin at tanawin. Maaari mo ring subukan ang journaling, ang tahimik na pagsulat ng iyong saloobin, upang mailabas ang anumang bumibigat sa dibdib at mas mailapit ka sa iyong sarili. Bilang panghuling paalala, ang araw na ito ay hindi tungkol sa paggawa ng matitinding desisyon o pagsugod sa mga hamon. Ito ay tungkol sa pagyakap sa katahimikan, sa pagkilala sa sariling damdamin, at sa pagtanggap sa kabuuan mo, maging sa bahagi mong nagdadalawang isip, natatakot, o nasasaktan. Ang tunay na katatagan ay hindi laging makikita sa panlabas na lakas, kundi sa panloob na kapayapaan na hindi natitinag ng gulo sa paligid. Kaya't sa pagtatapos ng araw na ito, pasalamatan mo ang sarili mo. Sa pagiging bukas sa katahimikan, nagbigay ka ng pahintulot sa sarili mong maghilom, magnilay, at muling lumalim. Magpahinga ka ng may kababaang loob at dalangin. Ang iyong puso ay may sariling ritmo, pakinggan ito. Sa kapayapaan ng araw na ito, nag-umpisa ang mas malalim mong paglalakbay. Patuloy kang umusad, Aries, hindi kailangang mabilis, kundi totoo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito na punang katahimikan at kalmadong enerhiya, ikaw ay nasa isang napakagandang punto ng iyong paglalakbay, isang lugar kung saan nagtatagpo ang tahimik na pagmumuni-muni at ang pagkakamit ng panloob na balanse. Ang buwan ay parang isang tahimik na tagapayo, ginagabayan ka sa mas malalim na pagkakaunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang iyong likas na kakayahan na lumikha ng balanse sa iyong paligid ay mas lalong pinahusay sa araw na ito. Habang ginagalugad mo ang enerhiya ng kasalukuyan, mapapansin mong tila mas madali para sa iyo ang magpatahimik ng magulong kaisipan, ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, at bumuo ng isang kapaligirang may pagkakaisa at kapanatagan. Ang mga simpleng sandali ng katahimikan ngayon ay may dalang malalalim na kahulugan, mga paanyaya upang kilalanin mo pa ang iyong sarili at ang mga pinahahalagahan mo sa buhay. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang araw na ito ay punang mga pahiwatig na magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling pagkatao. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ngayong araw ay tila mga bulong ng universo na humihikayat sa iyo na bumitiw sandali sa karaniwan at yakapin ang bago. Ang mga munting sorpresa na maaaring dumating, isang mabuting balita, isang makabuluhang pag-uusap, o isang biglaang paanyaya, ay maaaring magbigay ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang mga ganitong pagkakataon, gaano man kaliit, ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan sa iyong isipan at damdamin. Sa bawat pagyakap mo sa bago, lalo mong napapalawak ang iyong unawa, at mas napapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Mahalaga na maging bukas ang puso mo ngayon, hindi upang tanggapin ang lahat ng dumarating ng walang pagsusuri, kundi upang makita ang kagandahan ng mga pagkakataong hindi inaasahan. Ang buhay ay tila isang tapiseryang hinabi ng mga sinulid ng karanasan, at bawat kulay, bawat linya, ay may hatid na aral at layunin. Ngayon, isang malakas na panawagan ang bumabalot sa iyo upang kilalanin at pahalagahan ang kabuuan ng iyong paglalakbay. Isa itong araw ng pagsasara ng isang yugto at paghahanda sa susunod, kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataon na yakapin ang lahat ng natutunan mo, maging ito man ay mga aral ng sakit, tagumpay, kabiguan, o kaligayahan. Ang bawat hakbang na ginawa mo hanggang sa ngayon ay may saysay, at kahit ang mga pagliko na tila wala sa plano ay nagdala rin ng mahalagang aral na naging pundasyon ng iyong paglago. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, paano mo naalagaan ang iyong kaluluwa? Sa anong paraan mo pinayabong ang iyong kabutihan, pasensya, at pagkaunawa? Ang ganitong uri ng pagmumuni ay hindi lamang isang pagtanaw sa nakaraan, isa rin itong pag-ani ng karunungan na gagamitin mo sa mga darating na araw.
Ang katahimikan ng araw na ito ay isang paanyaya na ibalik mo ang iyong sarili sa sentro ng iyong pagkatao. Ang kalikasan ngayon ay tila may iniaalok na yakap ng paghilom at paghilom. Isang simpleng lakad sa ilalim ng mga punong mayayabong, o kahit ang simpleng pagtatanim o pagdidilig ng halaman sa tahanan ay may dalang pambihirang kapangyarihan. Ang mga ritmong likas, ang banayad na pag-ihip ng hangin, ang paggalaw ng mga dahon, ang tibok ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ay nakakatulong upang muling ikabit ang iyong enerhiya sa mas mataas na antas ng balanse at pag-unawa. Habang ginagawa mo ang ganitong mga aktibidad, mapapansin mong dahan-dahang nawawala ang bigat ng kalooban, at napapalitan ito ng pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaugnay sa mas malawak na layunin ng buhay. Sa mga ganitong sandali, mararamdaman mo na ikaw ay hindi nag-iisa, kundi bahagi ng isang mas malaking kabuuan, isang masalimuot ngunit magandang sistema kung saan ang lahat ay may kaugnayan. Habang patuloy na bumubukas ang araw at ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga tao at sitwasyon sa iyong paligid, napakahalaga ng pagiging tapat. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging totoo sa sinasabi mo sa iba, kundi lalong higit sa pagiging totoo sa iyong sarili. Alamin kung anong mga damdamin ang tunay mong nararamdaman, at huwag mong itago ang mga ito para lang mapanatili ang panlabas na kapayapaan. Sa pagiging tapat, nagkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa iyong direksyon, at napipigilan mong madala ng mga ilusyon o maling akala. Kung may mga bagay na tila malabo o hindi malinaw sa iyong paligid, ang katapatan at malinaw na komunikasyon ang magiging gabay mong ilawan upang mahanap ang katotohanan. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay berdeng oliba, isang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, katatagan, at likas na kagandahan. Ang mga numero mong dapat isaisip ay 3, 11, at 25. Subukang gawin ang isang maswerteng gawain tulad ng paglilinis o pag-aayos ng iyong personal na espasyo. Ang pag-aayos ng iyong paligid ay nakakatulong hindi lamang sa pisikal na kaginhawahan, kundi maging sa emosyonal na balanse. Habang nililinis mo ang iyong paligid, nililinis mo rin ang loob mong naguguluhan. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang magpahinga hindi lang sa katawan kundi sa isipan. Pahintulutan mo ang iyong sarili na huminga, magpahinga at magpakatotoo. Kung may mga bigat kang dala, hayaan mong unti-unting mawala ito habang binabalikan mo ang lahat ng mga biyayang natanggap mo. Sa pagtatapos ng araw, pasalamatan mo ang iyong sarili para sa lahat ng mga pinaglabanan mo at yakapin mo ang iyong kahinaan at lakas ng pantay-pantay. Ikaw ay isang nilalang na puno ng kagandahan at tapang, at ang paglalakbay mo ay patuloy na umaangat. Kaya't sa pagsapit ng gabi, hayaang dumaloy ang pasasalamat sa iyong puso. Manalangin ka kung nais mo, o manahimik na lang habang iniisip ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sa pagyakap mo sa katahimikan at katapatan ngayong araw, makakamit mo ang isang malalim na uri ng kapayapaan na magsisilbing pundasyon ng iyong kinabukasan. Tandaan mo, kahit ano pa man ang ihip ng hangin o alon ng damdamin, ikaw ay matatag at nasa loob mo ang gabay na magdadala sa iyo sa tamang landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito na puno ng katahimikan at banayad na damdamin, ang magulong isipan ng isang Gemini ay nakakahanap ng isang tahimik at matatag na sandigan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga ideya at pagnanais ng bago, mapapansin mong unti-unting humuhupa ang ingay ng iyong kalooban habang ang enerhiya ng kalikasan ay yumayakap sa iyong pagkatao. Sa simpleng pag-upo, paghinga, o pagmumuni-muni, mararamdaman mong tila ba ang bawat paghinga ay nagdadala ng kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Sa mga sandaling ito ng pagninilay, maaari mong mahanap ang kasagutan sa mga tanong na matagal nang kumakabog sa iyong dibdib. May panawagan sa iyo upang yakapin ang damdaming ito ng kasaganaan at kaginhawaan, hindi upang malunod dito, kundi upang matutong igalang at pahalagahan ang mga simpleng bagay na nagbibigay saysay sa iyong araw-araw na buhay. Sa pagdaloy ng enerhiya at kaisipan sa araw na ito, mas magiging malinaw ang mga ideya na dati ay tila magulo. Habang ang planeta ng komunikasyon ay nakikihalubilo sa iyong tanda, mararamdaman mong mas bukas ang iyong isip sa mga bagong konsepto, posibilidad, at pananaw. Ang bawat ideya na lumilitaw sa iyong isipan ay tila mas malinaw, mas malalim, at mas may saysay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa paglikha, maaaring ito na ang sandali upang buuin ang matagal mo nang gustong simulan mula sa malikhaing proyekto, pagsulat, o kahit simpleng pagbabago ng pananaw sa buhay.
Sa bawat pagsulat ng bagong ideya o pagsambit ng bagong pananaw, pinapatibay mo ang iyong pagkatao at ang direksyon ng iyong landas. Habang humahantong ka sa mas malalim na pagninilay, mahalagang balikan ang mga pagkakamaling nagdaan. Hindi upang ikaw ay magdalamhati o sisihin ang iyong sarili, kundi upang matutunan kung ano ang dapat iwan at ano ang dapat dalhin sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ang pag-amin sa sariling pagkukulang ay isang tanda ng tapang, at sa pagtanggap sa nakaraan, mas nagiging buo at matatag ka. Sa bawat pagkakamali ay may binhing karunungan, at sa bawat kabiguan ay may aral na humuhubog sa iyong kinabukasan. Kaya't huwag mong katakutan ang paglingon sa nakaraan, sa halip, gamitin mo ito bilang gabay sa pagtahak ng bagong landas na puno ng pag-asa at pag-unlad. Ang matatag na enerhiya ng Taurus ay nag-aanyaya sa iyo na huwag manatili sa ulap ng mga ideya lamang. Ito ang panahong kailangang dalhin mo ang mga ito sa lupa upang magkaroon ng anyo at saysay sa totoong mundo. Huwag kang matakot magsimula kahit sa simpleng paraan. Ang mahalaga ay ang pagkilos. Sa bawat pagbubuo ng plano, sa bawat hakbang na iyong tinatahak, pinapatunayan mo sa sarili mong kaya mong ipatupad ang mga pangarap na noon ay tila imposibleng abutin. Pagsamahin mo ang iyong likas na pagiging mapanlikha at ang praktikal na disiplina upang makamit ang balanse. Maaaring tumulong ang pagsusulat ng mga layunin, pagsasaayos ng schedule, o pagkonsulta sa mga taong may sapat na karanasan sa larangang gusto mong pasukin. Sa kalagitnaan ng iyong malikhaing paglalakbay, maging maingat din sa impluwensya ng kasaganaan at karangyaan sa iyong mga desisyon. Ang damdaming ito ng kabighanian ay maaaring maghatid ng inspirasyon, ngunit maaari rin itong maglayo sa iyo sa tunay na layunin kung hindi mo ito kakalingain ng tama. Panatilihin mong bukas ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba, ito ang panahong maaari kang magbahagi ng ideya, tumanggap ng opinyon, o makipagtulungan upang mapalawak pa ang iyong pananaw. Sa pakikipag-ugnayan mo sa iba, mas lumalawak ang iyong mundo, at mas lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mong kakayahan at pangarap. Sa gitna ng katahimikan at kaguluhan, sa pagitan ng iyong mga pangarap at realidad, naroon ang tunay mong kapangyarihan bilang isang Gemini. Yakapin mo ang kalikasan ng iyong puso, ang pagiging bukas sa pagbabago, ang giliw sa karunungan, at ang likas na kuryosidad na nagtutulak sa iyo tungo sa paglago. Hayaan mong ang mga ideya ay hindi lamang manatiling ideya, kundi maging inspirasyon na magsusulong sa iyo upang lumikha ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na bagay para sa sarili mo at para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Maswerteng kulay mo sa araw na ito ay maroon, isang kulay na sumisimbolo ng katatagan, init ng damdamin at lakas ng loob sa pagharap sa mga hamon. Ang mga maswerteng numero mo ay 3, 9 at 17, mga bilang na nagdadala ng enerhiya ng katuparan, pagkumpleto at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng mga layunin o pagplaplano ng susunod na hakbang mo sa karera o personal na buhay, isang gawain na makakatulong upang mapagtanto mo kung gaano kalawak ang posibilidad na nasa harapan mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng sandaling katahimikan. Huminga ka ng malalim, damhin mo ang katahimikan ng paligid, at alalahanin ang lahat ng pagpapalang natanggap mo, mga munting karanasan na nagdala ng ngiti, mga pag-uusap na nagbigay liwanag, at mga ideyang nabuo mula sa puso. Paalalahanan mo ang sarili mo na ikaw ay patuloy na lumalago, at sa bawat hakbang, bitbit mo ang karunungan ng nakaraan, ang tapang ng kasalukuyan, at ang pag-asa ng kinabukasan. Sa puso mong bukas sa bagong paglalakbay at sa isip mong puno ng pag-asa, yakapin mo ang bukas na may ngiti at tiwala. Patuloy mong sundan ang sinag ng iyong sariling bituin, Gemini. Ang iyong kakayahang magsalita, makinig, mag-isip, at magmahal ng malalim ay biyayang hindi kayang sukatin. Panatilihin mong malinaw ang intensyon ng iyong puso, at hayaang gabayan ka nito sa mga desisyon mo sa buhay. Ang araw na ito ay paalala na ang kapayapaan at paglikha ay laging nagsisimula sa loob mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 27, 2025. Ngayon ay isang araw na pumupukaw ng damdamin, Cancer. Isang araw na humihikayat sa iyo na damhin ang tibok ng iyong puso, at ituon ang pansin sa mga tagumpay at pag-unlad na nakamit mo sa paglalakbay ng iyong buhay. Ang araw na ito ay tila isang malambing na paalala mula sa universo na tumigil sandali at tingnan ang iyong nakaraan, hindi upang muling mabuhay ang sakit, kundi upang maramdaman ang lakas na umusbong mula sa bawat pagdurusa, bawat pagdududa, at bawat pagbangon.
Ang pagninilay sa iyong mga karanasan ay magbubukas ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at magbabalik ng pasasalamat sa kung sino ka ngayon. Sa paglalim ng iyong pag-unawa, mararamdaman mo na bawat luha, bawat pagtatangka, at bawat pagsubok ay naging mahalagang bahagi ng iyong paghubog bilang isang matatag at may malasakit na nilalang. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang pangangailangan sa pagiging malapit, sa pakikipag-ugnayan ng puso sa puso. Ngayon ay isang panahon kung kailan ang tunay na koneksyon ay may mas malalim na kahulugan para sa iyo. Ang pagbubukas ng damdamin, kahit sa simpleng salita o kilos, ay magdadala ng ginhawa hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga taong mahalaga sa iyong buhay. Ang isang taimtim na salamat ay maaaring magpuno ng puso ng sinuman ng init at katiyakan na sila ay pinapahalagahan. Ang pagyakap sa pagiging totoo at tapat sa damdamin ay isang regalong maaari mong ibahagi sa iba ngayon, isang regalo na makapagpapalalim ng ugnayan at makapagpapagaling ng hindi napapansing sugat. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng oportunidad na tumuon sa kagandahan ng kasalukuyan. Ang mundo sa iyong paligid ay tila humihinga ng mas banayad, mas kalmado, at mas may pagkakaugnay. Maaari mong matuklasan na ang tunay na kasiyahan ay nasa maliliit na bagay, ang masarap na pagkain na iyong inihanda, ang ngiti ng isang mahal sa buhay, o ang hangin na dumarampi sa iyong mukha habang naglalakad ka sa ilalim ng araw. Ang simpleng kaligayahang ito ay hindi dapat maliitin sapagkat ito ang nagpapaalala sa atin na ang buhay ay may kagandahan kahit sa gitna ng payak na sandali. Sa pag-aalaga mo sa iyong mga pangarap at pagnanasa, huwag mong kalimutang tamasahin ang mga bagay na hawak mo na ngayon. Ito ay hindi kawalan ng ambisyon, kundi isang anyo ng pasasalamat sa kasalukuyang biyaya. Sa iyong pagtahak sa mga layunin mo sa buhay, hikayatin mong pansinin ang mga yaman na nasa paligid mo, mga kakayahan, oportunidad, at mga taong maaaring maging katuwang sa iyong tagumpay. Bawat maliit na hakbang ay may saysay. Ang isang mahinahong paglapit, isang bukas na komunikasyon, o simpleng pakikipagtulungan ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa bagong yugto ng pag-unlad. Ang kababaang loob mo ngayon ay magiging susi sa mga pagbabagong darating. Huwag kang matakot humingi ng tulong o makipag-ugnayan sa mga taong maaaring sumuporta sa iyong mga adhikain. Marahil ang isa sa kanila ay matagal nang naghihintay ng pagkakataong tumulong sa iyo, ang kailangan mo lang gawin ay magbukas ng pinto. Habang nagpapatuloy ang araw, ang iyong likas na lakas at damdamin ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa iyong landas. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, hayaan mong manguna ang kabutihan at malasakit. Ang universo ay tila bumubulong sa iyo ngayon na ang iyong paglalakbay ay may malalim na saysay at ang koneksyon mo sa iyong sarili ay kasing halaga ng koneksyon mo sa iba. Ang bawat karanasan mo, masaya man o masakit, ay may dalang aral at layunin. Sa pagtanggap mo sa kabuuan ng iyong karanasan, binibigyan mo rin ng puwang ang sarili mong lumago, maghilom, at magmahal ng mas buo. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, tiwala, at katahimikan, mga katangiang magiging pundasyon ng iyong emosyonal na katatagan ngayon. Ang maswerteng numero mo ay 2, 12, at 25, mga numero na sumasalamin sa balanse, koneksyon, at bagong simula. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat sa iyong journal tungkol sa mga bagay na iyong ipinagpapasalamat, sapagkat ito ay makatutulong sa iyo na makita ang kabuang larawan ng iyong progreso at kabutihan. Maaari ka ring makinig sa malumanay na musika habang nagmumuni-muni, isang aktibidad na magpapahinga sa iyong isip at damdamin at magdadala ng inspirasyon. Sa kabuuan ng araw na ito, Cancer, ang pinakamahalagang mensahe ay ang pagbabalik sa puso. Ano man ang dumaan sa iyong buhay, pagbabago, pagsubok, o biyaya, lahat ng ito ay naglalayong hubugin ka sa mas matatag at mas mapagmahal na bersyon ng iyong sarili. Sa iyong katahimikan, sa iyong mga pagninilay, at sa iyong mga simpleng kilos ng kabutihan, nakikita ang tunay mong lakas. Huwag mong kalimutan ang iyong halaga. Ikaw ay isang taong may lalim, malasakit, at kakayahang umibig at magmahal ng totoo. Huwag mong ikubli ang iyong damdamin, sa halip, yakapin mo ito, at hayaan mong ito ang maging gabay sa mga susunod mong hakbang. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang bumalik sa iyong puso, yakapin ang iyong nakaraan, at pasalamatan ang iyong kasalukuyan habang binubuo mo ang mas maliwanag na kinabukasan. Ang bawat sandaling gugulin mo sa kabutihan, sa pag-unawa, at sa pagmamahal ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong landas kundi pati na rin ang mundo ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng kapayapaan. Huminga ka ng malalim.
Ipagdiwang mo ang iyong sarili. Ikaw ay isang biyaya sa mundong ito, at walang kahit anong makapagpapabago sa katotohanang iyan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 27, 2025. Ngayon ay inihahain sa iyo ang isang malawak at walang hanggan canvas upang iguhit ang makulay mong espiritu, mahal na Leo. Sa liwanag ng araw na tila lalo pang nagniningning para sa iyo, mararamdaman mo ang pagnanais na tumuklas ng mga bagong pakikipagsapalaran, mga karanasang tumutugon sa walang takot mong pagnanais para sa kasiyahan at hamon. Ito ang panahon kung kailan ang iyong likas na tapang at masiglang personalidad ay lalong pinauunlad ng enerhiya ng araw. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagyakap sa mga karanasang nagbibigay saysay at kulay sa iyong araw, mga bagay na hindi lamang nagpapasigla sa iyong damdamin kundi pati na rin sa iyong isipan at kaluluwa. Ang mga bagong karanasan, maliliit man o malalaki, ay maaaring magbukas ng mas malalalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Habang binabaybay mo ang landas ng iyong araw, maging mulat ka sa kahalagahan ng respeto sa bawat pakikipag-ugnayan mo sa iba. Pagnilayan mo kung paanong ang pakiramdam na ikaw ay iginagalang ay nakaapekto sa iyong mga iniisip, sa mga desisyong ginagawa mo, at sa mga aksyong pinipili mong tahakin. Minsan, sa ating pagkahilig sa pagkilos at pag-abot sa ating mga layunin, nakakalimutan nating tumigil at suriin kung tayo ba ay gumagalaw mula sa lugar ng respeto, hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa mga taong nasa paligid natin. Ang tunay na respeto ay hindi palaging nakikita sa mga salita, kundi sa mga di nabibigkas na kilos, sa pagtanggap sa kakulangan ng iba, sa pagbibigay ng espasyo sa pananaw ng iba, at sa pakikinig ng bukas ang puso. Ngayong araw, subukan mong paunlarin ang isang kapaligirang batbat ng pag-unawa at paggalang, isang puwang na sumasalamin sa pagnanais mong maging isang mabuting leader at kaibigan. Habang isinasabuhay mo ang lahat ng ito, mapapansin mong mas magiging bukas ang iyong puso sa mga bagay na tahimik ngunit makabuluhan. Makakaramdam ka ng malalim na koneksyon sa katahimikan at ganda ng kalikasan sa paligid mo. Ang simpleng paglalakad sa parke, pakikipaglaro sa alagang hayop, o pag-aalaga sa mga halaman ay maaaring magdala sa iyo ng hindi matatawarang kapanatagan. Ang pagbabad sa mga sandaling ito ng katahimikan ay parang pagtanggap sa regalo ng pagiging buhay. Dito mo muling mararamdaman na ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na kabuuan, isang likas na daloy ng enerhiya na sumusuporta sa iyong paghinga, pag-isip at pag-iral. Sa gitna ng iyong kagitingan at lakas bilang Leo, tandaan na mahalaga ring bigyang puwang ang kababaang loob at pagpapasensya, lalo na kung ang layunin ay ang pagbalanse ng damdamin at pagbuo ng mas matibay na sarili. Ngayong araw din ay iniimbitahan kang balikan at pahalagahan ang kabuuan ng iyong naging paglalakbay. Hindi laging madaling makita ang ganda ng mga liko at liku-liko sa landas na tinahak mo, ngunit sa pagtingin sa mga ito ng may pagninilay, makikita mong puno pala ito ng karunungan, tapang, at paglago. Marami sa mga karanasang ito ang naging dahilan kung bakit ngayon ay mas matibay ka, mas marunong, at mas may puso. Isang paalala ito na kahit ang mga paghihirap ay may dalang regalo kung handa kang tanggapin at unawain ang mga ito. Alagaan mo rin ang iyong katawan sa paraang tunay mong nararamdaman ang pangangalaga, magpahinga kung kinakailangan, kumain ng masustansya, at bigyang oras ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Sa espiritual na antas, subukan mong pakinggan ang iyong damdamin, ano ba talaga ang kailangan mo ngayon? Kapayapaan? Pagpapatawad? Inspirasyon? Hayaan mong dumaloy sa iyo ang sagot habang pinipili mong igalang ang sarili mong pangangailangan. Sa kabuuan, ang araw na ito ay may dalang malawak na oportunidad para sa muling pagkonekta sa sarili mong kalakasan, sa kalikasan, at sa mas mataas mong layunin. Kung pipiliin mong yakapin ang katahimikan, ang pagninilay, at ang malikhaing pakikipagsapalaran, mas mapapalapit ka sa tunay mong kalooban. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto, simbolo ng liwanag, kasaganaan, at dangal. Ang mga maswerteng numero ay 2, 9, 11, at 33. Ang maswerteng gawain ay ang paglikha ng isang bagay mula sa puso, maaaring pagsusulat, pagguhit, o anumang malikhaing gawain na sumasalamin sa iyong damdamin at pananaw sa buhay. Isa pang maswerteng gawain ay ang paggawa ng mabuti para sa iba nang hindi naghihintay ng kapalit, sapagkat ang kabutihang ginagawa mo ay palaging bumabalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Bilang huling paalala, magtiwala ka sa sarili mong tinig. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba.
Ang liwanag mo ay natural na sumisikat, at sa bawat hakbang na ginagawa mong may kabutihan, pasensya, at respeto, mas lalong lumalalim ang epekto ng presensya mo sa mundo. Magpatuloy kang maging totoo, maging mapagmahal, at manatiling bukas sa mga biyayang inihahain sa iyo ng bawat sandali. Sa huli, ang iyong paglalakbay ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang paggalaw ng puso, at ang puso mong katulad ng araw ay hindi kailanman nawawala sa liwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 27, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ika-27 ng Abril, tila isang paanyaya ang enerhiya ng kalikasan na lumingon ka sa iyong nakaraan at bigyang pansin ang mga ugnayang humubog sa iyong pagkatao. Sa katahimikan ng simula ng araw, maaaring maramdaman mo ang bigat ng mga hindi pa napapatawad na alaala, mga hinaing at sama ng loob na nanatiling nakabaon sa iyong puso, tahimik na bumabalot sa iyong damdamin. Ngayong araw, ang pagpapatawad ay hindi lang isang simpleng gawain, ito ay isang maselang paglalakbay ng pagpapakumbaba, paglaya, at muling pagtanggap sa sarili at sa mga taong minsan mong minahal ngunit maaaring nakasakit din sa iyo. Sa pagbitiw sa hinanakit, binubuksan mo ang pinto ng kapayapaan at panibagong simula, isang panibagong pahina kung saan maaari kang magsulat ng mas magaan, mas masaya, at mas masaganang kabanata ng iyong buhay. Ang pagkakaroon ng enerhiyang hatid ng pagiging nakaangkla sa mga bagay na pamilyar, kasabay ng pagtanggap ng bagong pananaw, ay nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na pangunawa. Sa ilalim ng mapayapang daloy ng araw na ito, ikaw ay parang inaanyayahang huminto muna sa mabilis na takbo ng mundo upang pagmasdan ang mas pinong detalye ng buhay. Ang pagninilay ngayon ay nagsisilbing tulay patungo sa tunay na katahimikan ng isipan at kalooban. Sa pagsisid sa mga alaala, maaaring masaktan ka muli. Ngunit sa prosesong ito, natutuklasan mo ang kagandahan ng pagpapatawad, ang kapangyarihan nitong magpalaya sa iyo mula sa bigat ng kahapon at ang kakayahan nitong muling paalabin ang iyong paniniwala sa kabutihan ng tao, kasama na ang iyong sarili. Habang ikaw ay tinatabingan ng kalmadong enerhiya ng Taurus, makakaramdam ka ng panibagong kapanatagan at katatagan sa iyong damdamin. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon para makalabas ka sa iyong nakagisnang routine. Maaari mong bigyan ng puwang ang mga gawain na tila walang saysay sa paningin ng iba, ngunit magdudulot ng ligaya at pagpapalaya sa iyo. Halimbawa, ang pagpipinta ng walang plano, ang pagtugtog ng isang lumang instrumento, o ang paglalakad sa isang lugar na matagal mo nang nais bisitahin, ito ang mga simpleng hakbang patungo sa mas malalim na pagkilala sa iyong sarili. Sa mga aktibidad na ito, maaari mong matuklasan ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Maaaring makuha mo rin ang mas malalim na inspirasyon na kailangan mo upang lumikha, magdesisyon, at kumilos ng may tapang at kaliwanagan. Sa gitna ng iyong paglalakbay ngayong araw, hayaang umusbong sa iyong kalooban ang lakas ng loob at kabuang tiwala sa sarili. Hindi mo kailangang manatili sa mga pader ng kung ano lang ang komportable. Sa paglalampas sa pamilyar na bakod ng iyong gawi, matutuklasan mo ang bagot mas masiglang bahagi ng iyong sarili, mga aspeto ng iyong kakayahan na maaaring matagal mo nang hindi binibigyan ng pansin. Ang pagyakap sa bagong karanasan ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa iyong nakasanayang sarili, bagkus, ito ay paraan upang mas mapalalim ang iyong pagkaunawa sa sarili mong kahulugan at layunin. Sa bawat hakbang na may kasamang kaba ngunit puno ng pananabik, mas lalawak ang iyong pananaw, at sa huli, mararamdaman mong ikaw ay tunay na nabubuhay. Ngayong araw, ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng panloob na katahimikan at panlabas na sigla ay magdadala sa iyo sa mas makahulugang mga koneksyon. Hayaan mong ang katahimikan at kabutihang loob ang gumabay sa iyong mga pakikitungo sa iba. Maaaring mayroong mga taong kailangang makarinig mula sa iyo ng salitang ipatawad o kayain salamat. Huwag mo itong ipagkait dahil sa simpleng hakbang na ito, ikaw man ay gumagaan. At sa pagbitiw mo sa nakaraan, mapapansin mong unti-unting nabubuo muli ang mga sirang tulay, ang mga nasirang tiwala ay unti-unting muling lumalalim. Ang liwanag na ito ay hindi lang para sa kanila kundi, higit sa lahat, para sa iyo rin. Ang mga kulay na sumasalamin sa iyong maswerteng enerhiya ngayong araw ay luntian at kahel, mga kulay na sumisimbolo sa panibagong simula, paglago, at pag-apoy ng sigla. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 27, mga numerong maaaring magbigay sa iyo ng paalala na ang pagbabago ay unti-unting nangyayari at hindi kailangang madaliin.
Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagsusulat ng liham ng pagpapatawad, hindi man ito ipadala, ang proseso ng pagsusulat ay magiging napakamakapangyarihan para sa iyong puso. Maaari ring maging maswerte sa iyo ang paglilinis ng iyong tahanan, isang simbolikong paglilinis hindi lamang ng pisikal na kalat, kundi pati ng emosyonal at mental na bigat. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali ng katahimikan. Huminga ng malalim at damhin ang gaan ng puso. Marahil hindi pa tapos ang lahat ng sugat, ngunit sa pagnanais mong maghilom, sinimulan mo na ang isang mahalagang hakbang. Ang bawat araw ay hindi lamang simpleng pag-ikot ng oras, kundi isang panibagong pagkakataon upang yakapin ang buhay sa buong buo nitong anyo, kasama ang pait, saya, at pag-asa. Sa kabuuan, ang Abril 27 ay isang mapayapa ngunit makapangyarihang araw para sa iyo. Sa pagsasama ng pagninilay, pagpapatawad, at mulat na pagtanggap sa sarili, nagiging mas malinaw sa iyo ang mga susunod na hakbang patungo sa personal mong pag-unlad. Ang iyong lakas ngayong araw ay hindi nagmumula sa pagsigaw ng iyong kakayahan, kundi sa tahimik ngunit matatag mong presensya. Patuloy kang lumalago sa katahimikan. Patuloy kang yumayabong sa pagtanggap. Patuloy kang sumisikat sa pagyakap mo sa kabuuan ng iyong pagkatao. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat pagpili mong maging mabuti, ikaw ay kumikilos kasabay ng universo. Ito ang iyong panahon para maghilom, magmahal muli, at magsimula ng panibago. Maging mapagmatsyag, maging mapagpatawad, at higit sa lahat, maging tapat sa tunay mong sarili. Sa pagtatapos ng araw, ikaw ay mas malaya, mas buo, at mas handa para sa mga biyayang darating pa. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 27, 2025. Sa pagtatapos ng buwan ng Abril, isang maganda at mapayapang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, mahal na Libra. Ngayong araw, hinihikayat kang yakapin ang iyong likas na kagandahan, ang iyong kaakit-akit na presensya, ang iyong malasakit sa balanse at kapayapaan, at ang iyong kakayahang magbigay ng ginhawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa iyong bawat ngiti, sa bawat sulyap ng iyong mata, at sa bawat salitang may kabutihan mong binibigkas, isang hindi mapantayang liwanag ang iyong nililikha. Hayaan mong ang enerhiyang ito ang maging gabay mo habang ginugugol mo ang mga sandali ng araw. Walang kailangang baguhin sa iyo, ang kailangan mo lang ay maging totoo sa iyong sarili, at ang mundo ay tutugon ng may pagmamahal. Ngayong araw ay maaaring madama mo ang isang mas malalim na pagnanais na muling kumonekta sa kalikasan at sa lahat ng mga bagay na payapa, simple, at totoo. May dalang pag-anyaya ang araw na ito na pansamantalang tumigil mula sa mabilis na pag-inog ng mundo upang pakinggan ang mas banayad na tinig ng katahimikan. Marahil ito'y isang imbitasyon na humakbang sa labas, lumakad sa ilalim ng liwanag ng araw, damhin ang ihip ng hangin, o di kaya'y manatili sa isang tahimik na sulok sa iyong tahanan kung saan maaari mong maramdaman ang buong presensya mo sa kasalukuyan. Sa simpleng pag-upo sa damuhan o pagtingin sa mga ulap habang dumadaan, naroon ang pagkakataong mapalapit sa iyong sarili. Ang bawat sandaling ginugol sa katahimikan ay tila isang dasal ng pasasalamat sa mundong minsan ay magulo, ngunit kayang magbigay ng tunay na ginhawa kapag binigyang pansin. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng paanyaya upang suriin ang iyong sarili, lalo na ang mga sandaling maaaring nadadala ka ng ego o sobrang pagtuon sa sariling importansya. Sa totoo lang, hindi natin palaging namamalayan kung paanong ang sariling kagustuhan, ang ating pride, o ang pagnanais na mapansin ay nakakaapekto sa ating mga desisyon at pakikitungo sa iba. Ngunit ngayon, hinihikayat kang alisin ang anumang bigat na dulot ng ganitong mga saloobin. Isang hakbang patungo sa kababaang loob ay isang hakbang din patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lang sa kapwa, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagkatalo, kundi isang anyo ng katatagan, isang pagpapakita ng tunay na lakas ng loob. Kapag inalis mo ang sapi ng pagkamakasarili, makikita mo ang mga bagay sa mas malinaw at mapayapang pananaw. Ngayong araw, subukan mong bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kahulugan, mga gawain na tahimik ngunit may lalim, gaya ng pagsusulat sa iyong journal, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad ng walang layunin kundi upang maramdaman mo ang iyong sarili at ang mundong ginagalawan mo. Ang mga ganitong karanasan ay tila muling nagpapalalim ng iyong ugnayan sa iyong puso at sa iyong espiritu. Ang araw ay hindi kailangang maging produktibo sa tipikal na kahulugan, sapat na ang pagiging totoo, ang paglalakbay papaloob, ang pagpapahinga na may layunin.
Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay berde, isang kulay ng balanse, kalikasan, at bagong simula. Ang berde ay makatutulong sa iyong pagkonekta sa enerhiya ng lupa at sa katahimikang inaasam ng iyong kaluluwa. Ang maswerteng numero para sa iyo ay 3 at 7, mga bilang na kumakatawan sa koneksyon, pagkumpleto, at espiritual na paggising. Ang maswerteng gawain naman para sa iyo ay ang pag-aalaga sa iyong sarili sa tahimik na paraan. Maaaring ito ay ang pagtitimpla ng mainit na tsaa, pagbabasa ng isang aklat na matagal mo nang gustong simulan, o kaya'y ang simpleng pag-upo at pagninilay habang pinakikinggan ang tunog ng paligid. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang enerhiya ng kapayapaan ay manatili sa iyong puso. Tandaan na hindi mo kailangang gumawa ng malalaking bagay upang maramdaman ang kahulugan ng araw. Minsan, ang pinakamalalalim na sandali ay nangyayari sa mga pagkakataong walang ibang naririnig kundi ang sariling paghinga. At sa katahimikang iyon, matatagpuan mo ang isang gabay, isang boses mula sa iyong loob na magsasabi sa iyo ng tama, ng totoo, ng mahalaga. Magtiwala ka sa mga maliliit na bagay, sa mga di pinapansing pagkakataon, sa mga pakiramdam na tila walang halaga, ngunit puno pala ng saysay. Sa pamamagitan ng araw na ito, unti-unting nabubuo ang mas malinaw mong pangunawa sa sarili mong landas. Hindi ito isang araw ng pagkilos, ito ay isang araw ng pagdama, ng pagninilay, ng pagtanggap, ng paghilom. Gamitin mo ito upang mahanap muli ang sentro mo, at upang makapagpatuloy kang lumakad sa buhay na may mas malalim na pag-unawa at higit na kapayapaan. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe para sa iyo ay ito: ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ang iyong presensya ay nagbibigay ng liwanag. Sa pagyakap mo sa sarili mong katahimikan at kabuuan, binibigyan mo rin ng puwang ang mundo na yakapin ka pabalik. Tapusin mo ang araw na ito na may pasasalamat sa puso, may kababaang loob sa damdamin, at may pag-asang dala ang bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 27, 2025. Habang ang araw ng Abril 27 ay dumarating, dala nito ang isang masinsin at mapagnilay na enerhiya na nag-uudyok sa iyo na balikan at pag-isipan ang mga kaganapan sa nakaraang buwan. Hindi ito simpleng pagsariwa sa alaala, kundi isang malalim na pagsusuri sa mga mahahalagang bahagi ng iyong buhay, ang mga tagumpay, kabiguan, mga desisyong iyong pinili, at ang mga damdaming nag-ugat mula rito. Marahil ay mapapansin mong pumapaling ang iyong atensyon sa mga aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay dapat pa sanang pinaghusay, o sa mga pagkakataong tila nakulangan ka. Ngunit sa halip na manatili sa mabigat na paghatol sa sarili, ngayon ay hinihikayat kang yakapin ang konsepto ng pride, ang marangal at positibong anyo nito, bilang paraan ng pagpapatibay ng iyong kalooban. Sa pagyakap sa sarili mong paglago at pag-unlad, unti-unting nabubura ang mga tanikala ng pag-aalinlangan. Sa panahong ito, ang mundo sa iyong paligid ay tila mas makulay, mas maramdamin, at mas puno ng lalim. Ang mga damdaming matagal mong inilihim ay maaaring muling sumulpot na may mas malinaw na anyo, mga alaala na may kasamang sakit o saya, mga pangarap na matagal mo nang isinantabi, at mga pagnanasa na unti-unting lumalapit sa iyong kamalayan. Habang nararanasan mo ito, paalalahanan ang sarili na maging banayad sa iyong puso. Gamitin ang lakas ng iyong Scorpio na katangian, ang iyong determinasyon at emosyonal na tapang, upang bigyan ang sarili ng pag-unawa. Huwag mong iwasan ang pride, bagkus gamitin ito bilang ilaw na magbabalik sa iyo sa isang lugar ng pasasalamat. Dahil sa pride, makikita mong may saysay ang bawat paghihirap, may kabuluhan ang bawat pagpupunyagi. Ngayon ay isang natatanging pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Kumustahin mo ang iyong katawan, mayroon bang bahagi ng iyong kalusugan na tila napapabayaan? Anong maliit na hakbang ang maaari mong simulan ngayon para maalagaan ang iyong sarili? Maaaring ito ay kasing simple ng pag-inom ng mas maraming tubig, paglalakad sa umaga, o pagtulog ng mas maaga. Ngunit higit pa rito, ito rin ay panahon upang pakinggan ang iyong isip. May mga pagod ka bang hindi mo napapansin? May mga isiping bumabagabag sa iyo na kailangan mo nang palayain. Maging tapat ka sa sarili mo ngayon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng lakas. Kung kailangan mong mag-isa, gawin mo ito ng may intensyon, hindi upang iwasan ang mundo, kundi upang muli mong makilala ang iyong sarili. Sa paglapit ng pagtatapos ng buwan, hatid nito ay isang mahiwagang pagkakataon para sa pagsasara at panibagong simula.
Tulad ng pagsasara ng isang pinto upang makapasok ang sariwang hangin mula sa bukas, ngayon ay isang maluwalhating sandali upang balikan ang mga aral ng nakaraang mga linggo. Ano ang mga natutunan mo mula sa iyong mga pagkakamali? Anong mga karanasan ang nagpalawak ng iyong pananaw sa buhay? Hayaan mong tumagos ang pasasalamat sa bawat sulok ng iyong puso. Sa pagsilang ng bagong buwan, tanggapin mo ito ng may malinis na damdamin, bukas na isipan, at pusong handang umibig muli, hindi lamang sa ibang tao kundi sa iyong sarili. Sa aspeto ng karera, maaaring makaramdam ka ng pangangailangan na muling suriin ang iyong mga layunin. May mga bahagi ba ng iyong propesyon na hindi na umaayon sa iyong mga paniniwala? Kung ngayon ang tamang oras upang gumawa ng mga maliit, ngunit makabuluhang hakbang patungo sa pagbabago. Sa usapin ng pera, maging maingat sa paggastos, ngunit huwag matakot mag-invest sa mga bagay na may tunay na halaga para sa iyong kagalingan. Sa relasyon, maging bukas sa komunikasyon, ang pagsasalita mula sa puso ay magpapalalim sa ugnayan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul na garing, isang kulay na kumakatawan sa kapayapaan at panloob na lakas. Ang iyong maswerteng mga numero ay 8, 13, at 21, mga numerong nagdadala ng balance at espiritual na pagkakaisa. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan ang simpleng pagbubuo ng isang journal na naglalaman ng iyong mga natutunan ngayong buwan, isang personal na dokumento ng iyong emosyonal na paglalakbay. Sa pamamagitan nito, mas maaalala mo kung gaano kakalayo na ang narating mo. Ang payo sa iyo ngayon ay ito, yakapin mo ang lahat ng bahagi ng iyong sarili, kahit pa ang mga may sugat pa rin. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal at tagumpay. Ang mahalaga ay ang patuloy mong pagtahak sa landas ng katotohanan, kahit gaano ito kahirap minsan. Hayaan mong ang iyong puso ang maging kompas, at ang iyong mga karanasan ang maging mapa ng iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw, natututo tayong magpaalam. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili, natututo tayong tumanggap ng panibagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sariling kakayahan, natututo tayong magtiwala sa kinabukasan. Isara mo ang araw na ito ng may galak, hindi dahil tapos na ang isang kabanata, kundi dahil may panibagong pahina na naghihintay sulatan ng panibagong kwento. Sa puso ng isang Scorpio, laging may apoy, isang apoy na muling naglalagablab sa tuwing ikaw ay naninindigan sa sarili mong katotohanan. Maging mapagmahal, maging matapang, at higit sa lahat, maging totoo. Sa darating na mga araw, dadaloy ang bagong lakas mula sa loob mo. Ang araw na ito ay hindi wakas, kundi paanyaya sa panibagong simula na puno ng pag-asa, layunin at pag-ibig. Tanggapin mo ito, buo at walang alinlangan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 27, 2025. Habang lumilipas ang araw ng Abril 27, maaaring maramdaman mo ang isang uri ng enerhiya na tila malaya at dumadaloy sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Isang uri ng lakas na hindi mo mapigilan, na tila ang iyong likas na sigla ay umaapaw, nag-udyok sa iyong magsalita ng tuwiran, minsan ay walang preno, dala ng matinding damdamin at sigla sa buhay. Sa ganitong estado, maaari mong mapansin na may mga salitang bigla na lamang lumalabas mula sa iyong bibig, hindi mo na naisip kung paano ito tatanggapin ng ibang tao. Maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang sakit o kalituhan sa damdamin ng kausap mo, isang bagay na hindi mo naman sinasadya, ngunit maaaring makaapekto sa maselang ugnayan. Kaya't ngayon, isang magandang panahon ito para magnilay. Bago ka magsalita, itanong sa sarili mo, ang sasabihin ko ba ay makakatulong? Ito ba ay makakabuo o makakasira? Ang pagbibigay halaga sa epekto ng ating mga salita ay maaaring magbukas ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa atin. Ang kamalayan sa sarili ay isa sa pinakamakapangyarihang regalong maibibigay mo sa iyong sarili at sa iba. Ang araw na ito ay isang paanyaya para ipagdiwang ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa sarili mo. May mga bagay kang pinanghahawakan pa rin marahil, mga pagkakamali sa nakaraan, mga salita o kilos na hindi mo na mababawi, o kaya na may sama ng loob sa iba na hindi mo palubusang nabibitawan. Ngayon, itinutulak ka ng enerhiya ng araw na ito na pakawalan ang bigat na iyon. Sa sandaling piliin mong magpatawad, nabibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na muling huminga ng malalim at ang isipan mo ay nabibigyan ng linaw.
Ang pagkilos na ito ay hindi kahinaan, bagkus ito ay lakas, isang uri ng panloob na paglilinis na nagbubukas ng panibagong daan tungo sa malinaw na pag-isip at mas matatag na layunin. Kapag pinili mong maging malaya mula sa mga pasanin ng nakaraan, mas nagiging bukas ang daan para sa mga biyaya ng kinabukasan. Sa ilalim ng impluwensya ng matatag na enerhiya ng Taurus, ang mga bagay na mahalaga sa iyo ay biglang nagiging mas malinaw. Ang mga ambisyong dati ay parang kalat-kalat ay unti-unting nagkakaroon ng porma at direksyon. Ito ang panahon upang pagtibayin ang iyong paninindigan sa mga layunin mong matagal mo nang inaasam. Maaring mapansin mo na may mga proyekto o personal na pangarap na tila may panibagong sigla at sigurado kang gusto mong pag-ukulan ng panahon, lakas, at puso. Sa bawat desisyon mo ngayong araw, gabayan ka ng iyong hangaring magkaroon ng tunay na kahulugan ang mga ginagawa mo. Hindi ito panahon ng pabigla-bigla, ito ay araw ng matibay na desisyon, ng walang alinlangan na dedikasyon. Habang tinatahak mo ang landas ng araw na ito, tandaan mong ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malawak na biyahe, isang paglalakbay na ikaw mismo ang humuhubog. Ang iyong pagiging likas na mapusok at puno ng sigla ay isang regalo, ngunit sa paglipas ng panahon, natututo kang balansihin ito ng pag-ingat at pag-unawa. Mahalaga ngayon ang pagiging maalalahanin, hindi upang pigilan ang sarili mong damdamin, kundi upang matutong itama ang anyo ng iyong pagpapahayag. Sa pagsasanay ng pag-unawa sa sarili, mas nabubuo mo ang kakayahang kumonekta ng mas totoo at mas malalim sa ibang tao. Tandaan, ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad, ang bawat salita ay maaaring maging tulay o hadlang. Piliin mong bumuo ng tulay. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na palalimin ang iyong koneksyon sa iyong layunin, sa mga taong mahalaga sa iyo, at higit sa lahat, sa sarili mo. Sa bawat hakbang ng iyong araw, may posibilidad kang makamit ang tagumpay kung makikinig ka sa tinig ng iyong kalooban, at kung mamumuhay ka ng may intensyon. Maraming makabuluhang bagay ang maaaring mangyari ngayon kung pipiliin mong iayon ang iyong pagkilos sa tunay mong adhikain. Ito rin ay magandang panahon para magnilay at muling balikan kung saan mo nais patunguhan ang iyong buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, kulay ng kapayapaan at panloob na kaliwanagan. Magsuot ng kahit anong may bughaw upang mahikayat ang positibong enerhiya na tumulong sa iyo sa panloob na balanse at tamang komunikasyon. Ang mga maswerteng numero mo ay 2, 7 at 11. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon at tulong sa mga desisyong kailangang gawin ngayong araw. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, isang matalik na kaibigan, miyembro ng pamilya, o isang dating katuwang sa trabaho. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring magdala ng kaginhawaan, kalinawan, at panibagong inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras para magnilay. Kumusta ka na ba talaga? Ano ang mga natutunan mo sa mga naging pag-uusap mo ngayong araw? Ano ang mga damdaming umusbong sa iyo? Anong hakbang ang gagawin mo bukas upang mas maging totoo ka sa iyong sarili? Sa gitna ng kasiglahan at dami ng ginagawa, huwag mong kalilimutan ang kahalagahan ng katahimikan. Ito ang oras kung kailan naririnig mo ang tunay mong boses. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, huwag mong katakutan ang lalim ng iyong damdamin. Sa halip, aralin mo ito. Pakinggan mo ang tinig ng iyong puso, ngunit iayon ito sa kabutihang taglay ng iyong isipan. Kapag pinagsama mo ang tapang na magsalita at ang kabutihang loob na makinig, doon mo makakamit ang tunay na koneksyon at tagumpay. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilos, kundi sa pagninilay sa direksyon ng iyong landas. Sa huli, tandaan mong ikaw ay patuloy na lumalago. Sa bawat pagsubok at tagumpay, mas nagiging buka. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong kamalayan at malasakit, dahil sa bawat sandali, may pagkakataon kang mas mapalapit sa pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 27, 2025. Sa araw na ito, hayaang balutin ka ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya ng iyong kapaligiran. Isa itong paalala na tumigil muna saglit at balikan ang iyong naging paglalakbay, ang lahat ng landas na iyong tinahak, ang bawat hakbang na pinili mong lakaran, at ang mga tagumpay na tahimik ngunit makabuluhang nabuo. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging matyaga at matatag,
Kaya't karapat-dapat lamang na bigyan mo ng pansin ang kagandahan ng iyong mga pang-araw-araw na tagumpay, gaano man ito kaliit sa paningin ng iba. Sa mga sandaling ito ng pagmumuni-muni, huwag mong maliitin ang mga simpleng bagay, dahil ang mga ito ay maaaring maging pundasyon ng iyong higit pang paglago. Ang heightened na sensibilidad mo ngayon ay nagmumula sa isang panloob na pagkakaugnay sa iyong sarili at sa mundong nasa paligid mo. Mapapansin mong ang karaniwang araw ay may kakaibang kinang, ang paghipo ng hangin sa iyong balat, ang liwanag ng araw sa iyong mga kamay, at ang maliliit na detalye sa paligid ay tila may mas malalim na kahulugan. Ang mga ito ay tila nag-ugnay sa iyong damdamin ng kapayapaan. Sa mga ordinaryong bagay na ito, maaari mong matagpuan ang aliw, inspirasyon, at katiwasayan ng kalooban. Hindi kailangang maging engrande ang mga karanasan para matawag na makabuluhan. Minsan, sapat na ang pag-upo sa tahimik na lugar, ang pag-inom ng mainit na tsaa, o ang pagmasid sa kalikasan upang madama mo ang presensya ng kasalukuyan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, mag-ingat sa epekto ng stress sa iyong isipan at katawan. Ang disiplina na siyang pundasyon ng iyong pagkatao ay isang malakas na biyaya, ngunit ang pagpapahinga ay hindi kailanman dapat balewalain. Ito ay mahalagang bahagi rin ng balanse na iyong hinahangad. Walang saysay ang pagtahak ng matatag na landas kung ang iyong espiritu ay napapabayaan. Kaya't ipaalala sa iyong sarili na hindi kahinaan ang tumigil at huminga, kundi karunungan ito na nagpapakita ng tunay mong pagmamalasakit sa sarili. Maglaan ng oras para sa mga tahimik na sandali, yaong mga hindi kailangang punuin ng tunog o kilos, dahil sa ganitong uri ng katahimikan, lumilitaw ang tunay mong lakas at pag-unawa sa sarili. Habang patuloy ang daloy ng oras, isa-puso ang pasasalamat sa lahat ng iyong naranasan. Mula sa mga pagsubok na nagpapatatag sa iyong paniniwala sa sarili, hanggang sa mga biyayang dumaan sa anyo ng pagkakataon o kabutihang loob ng iba, lahat ng ito ay naging bahagi ng paghubog sa iyong matatag na pagkatao. Sa ganitong pagmumuni-muni, mas maiintindihan mo na ang iyong katatagan ay hindi lamang dahil sa lakas kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa sa buhay. Ang bawat karanasan, mabuti man o masakit, ay may layunin. Kaya't yakapin mo ito ng may paggalang at kababaang loob. Ngayong araw, bigyang pansin ang mga pangunahing aspeto ng iyong buhay tulad ng kalusugan, relasyon, at personal na layunin. Sa aspeto ng kalusugan, makabubuti ang simpleng masustansyang pagkain, pag-inom ng maraming tubig, at ilang minuto ng paglalakad upang i-relax ang katawan. Sa aspeto ng relasyon, iwasan ang pagiging sobrang seryoso at hayaang pumasok ang lambing at pagpapahalaga sa simpleng usapan. Sa mga layunin mo sa buhay, muling balikan kung bakit mo sinimulan ang iyong mga adhikain at ipaalala sa iyong sarili na hindi mo kailangang magmadali. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong matyagang naghintay at patuloy na kumilos kahit walang nakakakita. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde, simbolo ng paghilom, balanse at pag-unlad. Ang berde ay nagpapahiwatig ng bagong simula at sariwang pananaw, kaya't makatutulong itong magsilbing paalala sa iyo na palaging may pagkakataon para magsimula muli at ayusin ang direksyong tinatahak. Ang maswerteng bilang mo ay 2, 8 at 12. Ang 2 ay sumisimbolo ng balanse, ang 8 ay tagumpay na may kababaang loob, at ang 12 ay kaganapan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa journal man o liham na makatutulong sa iyong mas maunawaan ang iyong sarili at ang direksyon na nais mong tahakin. Maaari mo ring subukang linisin ang iyong personal na espasyo, isang makabuluhang kilos na sumisimbolo ng paglilinis hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal at mental na bahagi ng iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang kabuuan ng iyong naging karanasan, mula sa mga tahimik na sandali ng pagmumuni-muni hanggang sa mga aktibong kilos na may intensyon. Yakapin mo ang karunungan na iyong nakuha, at gamitin ito bilang ilaw sa mga susunod mong hakbang. Tandaan, hindi mo kailangang palaging maging perpekto, sapat nang ikaw ay totoo, masipag, at bukas sa pagkatuto. Huwag mong kalimutan ang halaga ng pahinga, ang bisa ng pasasalamat, at ang kapangyarihan ng presensya. Sa pagkilatis ng bawat sandali, matutuklasan mong ang tunay na yaman ng buhay ay wala sa labas, kundi nasa loob mo. Isara mo ang araw na ito ng may ngiti at malambing na pagpapaalala sa iyong sarili. Ikaw ay sapat, ikaw ay lumalago, at ang landas na tinatahak mo ay iyong tinutukoy, hakbang-hakbang, ng may tapang at karunungan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Abril 27, 2025.
Ngayong araw, habang ang kalendaryo ay nagbabalik sa Abril 27, ikaw, Aquarius, ay inaanyayahan na yakapin ang iyong mga natatanging katangian at kakaibang ugali. Sa bawat hakbang ng iyong araw, binibigyan ka ng pagkakataon na ipakita ang iyong sarili sa isang bagong liwanag, isang liwanag na hindi natatakot magpakita ng orihinalidad at pagiging totoo. Sa mundong puno ng ingay at panggigipit, hayaan mong ang iyong sariling tinig at estilo ang magbigay ng direksyon sa iyong mga hakbang. Ang iyong mga quirk at kakaibang katangian ay hindi hadlang, sa halip ito ang iyong lakas. Kapag pinili mong yakapin ang iyong pagka-orihinal, makikita mo kung paano ka magsisilbing isang liwanag sa ibang tao, isang halimbawa ng pagiging tapat sa sarili sa kabila ng mga expectations ng lipunan. Habang dumadaloy ang araw, ang enerhiya ng Taurus ay tumutulong sa iyong nararamdaman na maging mas matatag at grounded. Ito ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magpatuloy ng may focus at kagalakan, hindi sa pagiging impulsibo kundi sa pagbibigay pansin sa bawat detalye ng iyong mga desisyon. Ang kalma at steady na energy na hatid ng Taurus ay nagtutulak sa iyo upang magbigay ng mas thoughtful na reaksyon sa mga kaganapan at hindi agad-agad tumugon sa mga disturbances. Minsan, ang pinakamagandang hakbang ay hindi agad kumilos, kundi magbigay ng oras upang mag-isip at magnilay-nilay. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng pagkakataon na bumuo ng mga reaksyon na hindi lamang tugma sa iyong mga pananaw, kundi tumutugma rin sa iyong mga prinsipyo at layunin sa buhay. Habang nagmumuni-muni ka sa araw na ito, napansin mo ba kung paanong ang mga bagay na nakakagambala sa iyong isipan ay maaaring magdulot ng ripple effect sa iyong mga desisyon at aksyon? Ang mga maliliit na bagay na nakakapagbigay ng pagkabahala ay may kakayahang magdulot ng mas malaking epekto sa iyong mga reaksyon. Kaya't ang bawat pagkakataon ay isang paalala na maaari kang magbago ng pananaw at mag-shift mula sa mga maliit na pagkairita patungo sa mas malalim na pag-unawa at pagiging mindful. Hindi mo kailangang agad mag-react, bagkus bigyan mo muna ng panahon ang iyong sarili upang makita ang buong larawan. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang pagpapatawad sa sarili at sa iba. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Sa pagpapatawad mo sa iyong mga pagkakamali, nagkakaroon ka ng mas malalim na kapayapaan at mas magaan na pakiramdam. Sa mga simpleng hakbang na tulad nito, makikita mong unti-unting bumangon ang iyong espiritu at nagiging mas maligaya ka sa iyong mga relasyon at pakikisalamuha. Ngayon, maglaan ng oras upang magnilay-nilay at maramdaman ang mga emosyon na dumarating sa iyong buhay. Hindi mo kailangang itago o pigilan ang iyong nararamdaman. Ang mga damdaming ito ay bahagi ng iyong pag-unlad at paglalakbay. Sa pagtanggap ng iyong emosyon at pagpapatawad sa iyong sarili, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na magpatuloy ng mas magaan. Huwag hayaang ang iyong mga damdamin ay magtulak sa iyo na maging mabilis sa paggawa ng mga desisyon na maaaring magdulot ng mga hindi ka nais-nais na resulta. Sa pamamagitan ng pagninilay at pagpapatawad, makikita mong mas magiging makulay ang iyong pakikisalamuha at magkakaroon ka ng mas matibay na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Sa buong araw, yakapin ang espiritu ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang mga ito ay hindi lamang mga abstract na konsepto, kundi mga gabay na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmumuni-muni. Ang mga relasyon mo, maging ito'y sa pamilya, kaibigan, o kasamahan, ay maaaring mas mapalalim kapag binigyan ng lugar ang mga damdaming ito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimutan mo ang mga pagkakamali ng iba, kundi ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa at pagpapalaya sa sarili. Sa pagbuo ng mga makulay na koneksyon, makikita mong hindi lang ikaw ang maghahatid ng liwanag sa mundo, kundi ang iba pa'y magbibigay liwanag din sa iyo. Ang mga maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde at asul. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, kapayapaan, at pag-renew ng lakas. Ang asul naman ay tumutukoy sa katiwasayan at kalinawan sa isip at puso. Kapag isinama mo ang mga kulay na ito sa iyong araw, magdudulot ito ng mas mataas na antas ng inspirasyon at kalinawan sa iyong pag-isip. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay 7, 11, at 30. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng senyales na ikaw ay nasa tamang landas at handa nang tanggapin ang mga bagong pagbabago sa iyong buhay. Sa bawat hakbang, maging mapanuri sa mga detalye at alalahanin ang iyong mga nakamit. Kung makikita mo ang mga numerong ito sa paligid mo, ituring itong paalala na ang iyong espiritu ay nasa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay.
Ang simpleng paglalaan ng oras para sa isang malalim na usapan, o kaya'y isang tahimik na oras ng pagninilay-nilay ay makakatulong upang mapalakas ang iyong relasyon at ang iyong espiritual na koneksyon. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa mga darating na araw. Huwag kalimutang laging maglaan ng oras para magpahinga at mag-isip, at laging alalahanin na sa bawat hakbang mo patungo sa pagpapatawad at pagmamahal, ikaw ay lumalago bilang isang tao. Sa pagtatapos ng araw, ang iyong puso at isipan ay magsisilbing gabay sa paglalakbay mo sa buhay. Ang pagmamahal at pagpapatawad ay hindi isang paminsang aksyon lamang. Ito ay isang patuloy na proseso na nagpapaalala sa iyo kung paano maging buo at masaya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahan na magbigay ng pagmamahal hindi lamang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Magpahinga ng may pasasalamat at magpatuloy sa pagtanggap ng bagong mga pagkakataon na magdadala sa iyo ng mas mataas na kaligayahan at kaalaman. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 27, 2025. Ngayon, habang ang araw ay sumisikat at binabalot ka ng banayad na enerhiya, yakapin mo ang mga pakiramdam ng pagninilay at kalmado na sumasaklaw sa iyong paligid. Ang buwan ay nakaposisyon sa Taurus, isang tanda na may malalim na kahulugan sa ating mga emosyon. Sa araw na ito, ang iyong damdamin ay maaaring maging mas matindi at mas malalim, at mararamdaman mo ang isang malakas na tawag mula sa iyong mga pangarap. May posibilidad na ang iyong isipan ay maglakbay sa mga lugar ng iyong mga pagnanasa at ang mga hindi pa natutupad na layunin. Subalit, mahalaga na mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga idealistiko at ethereal na pananaw at ang mga praktikal na aspeto ng buhay. Huwag hayaang maligaw sa mga pangarap lamang, sa halip, gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magsimula ng mga hakbang na magdadala ng konkretong pagbabago sa iyong buhay. Ang mga pangarap ay dapat magbukas ng pinto ng mga posibilidad, ngunit kailangan din ng mga ito ng pagsisikap at dedikasyon upang maging realidad. Habang dumadaan ka sa iyong araw, maglaan ng oras upang magnilay at mapansin kung paano nakakaapekto ang pakiramdam ng kasiyahan sa iyong mga pananaw at desisyon. Alamin mo kung paano ang pagpapahalaga sa mga maliliit na biyaya sa iyong buhay ay maaaring magbukas ng mga bagong perspektibo. May mga pagkakataon na tayo ay nakakalimot na magpasalamat sa mga simpleng bagay, ngunit ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga material na bagay, kundi sa pagpapahalaga sa mga maliliit na biyaya na kadalasang hindi natin nakikita. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pasasalamat sa bawat aspeto ng iyong buhay, mula sa maliliit na bagay hanggang sa mga malalaking tagumpay, makikita mong unti-unti kang nabibigyan ng higit pang kaligayahan at kasiyahan. Ipagdiwang mo ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, at hayaan mong magbukas ito ng mas magagandang pagkakataon sa hinaharap. Ang unti-unting pagpapalawak ng iyong pag-unawa sa iyong buhay at sa mga biyaya nito ay magsisilbing gabay sa iyong patuloy na paglago. Ang unti-unting pagpapakita ng mga damdamin sa iyong paligid ay makakatulong upang mapalalim ang iyong mga koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, ang mga simpleng kilos tulad ng pagpapakita ng malasakit o pagsasabi ng magagandang salita sa mga taong malapit sa iyong puso ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang araw. Ipakita mo ang iyong pasasalamat at pagmamahal sa mga taong nagpapaalala sa iyo ng mga tunay na kahulugan ng buhay. Sa mga maliliit na gesture ng kabutihang loob, maaaring magbukas ng mga bagong pinto ng mas matibay na ugnayan at pagpapahalaga. Maglaan ng sandali upang magpasalamat sa iyong mga kaibigan at pamilya, at ipaalam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa iyo. Sa paggawa nito, makakaramdam ka ng higit pang koneksyon sa kanila, at magbibigay ito ng inspirasyon sa kanilang araw, at sa iyong sariling araw din. Ang mga pakiramdam mo ngayon ay tila mas mabigat, mas matindi. Kaya't maglaan ka ng oras upang magpahinga, huminga ng malalim, at magbalik loob sa kasalukuyan. Ang koneksyon mo sa kalikasan o ang pag-aalalay sa iyong mga paboritong aktibidad na makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan ay makakatulong upang mas maayos mong maiproseso ang iyong mga emosyon. Ang paggawa ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, tulad ng paggugol ng oras sa likas na kalikasan, pagbabasa ng mga libro, o paggawa ng mga malikhaing proyekto, ay makakatulong upang mapawi ang mga pag-aalala at mapalakas ang iyong espiritu. Huwag matakot na tumahimik at magpahinga.
dahil sa pamamagitan ng pagninilay-nilay at pagpapahinga, mas magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay na mahalaga at mga susunod na hakbang na dapat gawin. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay ang kulay berde, na sumasagisag sa kalikasan, balanse, at pag-renew. Ang kulay berde ay nagdudulot ng pakiramdam ng kapayapaan at pagpapalakas ng koneksyon sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 3 at 8, kaya tandaan ang mga numerong ito sa iyong mga hakbang at desisyon sa araw na ito. Ang mga numerong ito ay may kakayahang magdala ng tamang timing at oportunidad, kaya't gamitin ang mga ito bilang gabay upang magtagumpay sa mga pagkakataon na dumarating sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pag-aalaga sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Maglaan ng oras upang mag-ehersisyo, kumain ng masustansyang pagkain, at magpahinga upang mapanatili ang balanseng kalusugan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magbibigay ng malaking benepisyo sa iyong pangmatagalang kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin kung ano ang iyong mga natutunan at paano ito nakakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga hakbang na ginawa mo ngayon, pati na rin ang iyong mga desisyon at reaksyon sa mga sitwasyon sa iyong paligid, ay magdadala ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay. Magpasalamat ka sa bawat pagkakataon na nagbigay ng mga mahahalagang aral, at yakapin ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon para sa paglago. Huwag kalimutan na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap at pag-unawa sa ating mga pagkukulang at pagpapahalaga sa mga maliliit na tagumpay. Magpatuloy sa iyong landas, magtiwala sa iyong sariling kakayahan, at tandaan na bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala ng mas magagandang bagay sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.